Samantala, mga kapuso, hindi nga po buwababa o bababa sa 76 ang nasawi sa Cebu kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Pinakamarami sa bayan ng Liloan kung saan 30 po ang nasawi. 12 naman ang patay sa Canlaon, Negros Oriental. Nakatutok si JP Soriano. Tanaw mula sa himpapawid kung paano nilubog sa baha ng Bagyong Tino ang mga kalsada, mga bahay at mga gusali sa Cebu. Marami ang napilitang lumusong sa maruming tubig o naipit sa matinding traffic. Meron pang muntik ng malunod dahil sa malakas na ragasa ng baha. Papalaki na yung tubig. Muntik na nga ako malunod kahapon. Inanod ako sa sobrang lakas ng baha. Sobrang kaba po. Sobrang kaba. Kasi ang iniisip ko yung pamilya ko. Yung tubig, palaki ng palaki. Tapos may kasamang malakas na hangin. Paano kaya namin ba simulan namin na wala naman kami punan. Mga kaldero. Lutuan namin. Tubod yung bisikleta ko dito para tindahan. Wala. Naano na ba? Wala ako na yung bahay namin. Wala nang laman. Marami rin wala ng bahay na uuwian. Ang iba, naghanap ng mga gamit na pwede pang isalba. Sa Liloan, Cebu nga, hindi lang mga gamit ang tinangay ng baha, pati mga sasakyan, inanod. Hala! Daga na. Sa bubong naghintay ang mga residente ng paghupa ng baha o ng rescue. Habang sa Mandawi, Cebu, mga sasakyan ang tinangay ng baha. Agoy! Agoy! Gayon din sa Cebu City, kaya nagkapatong-patong na ang mga sasakyan. Kinakabahan po kami kasi habang tumatagal, tumataas din yung tubig. Parang umabot na nga sa kalahati ng second floor. Sa tala ng DILG Cebu, umabot sa 35 ang bilang ng mga nasawi sa Liloan pa lang. Sa buong Cebu, hindi nabababa sa 76 ang nasawi sa oras na isinusulat ang report na ito. Hiwalay pa ang mga patay sa ibang lugar tulad sa Canlaon, Negros Oriental, kung saan 12 na ang kumpirmadong patay dahil sa Bagyong Tino, 10 naman ang patuloy pang hinahanap. Putol ang komunikasyon at walang kuryente sa buong lungsod matapos mabawal ang mga poste ng kuryente. Winasak din ng baha ang mga kalsada kaya hindi na madaanan. Nagpapatuloy din ang rescue operations ng Philippine Red Cross. Isang pamilya ang kanilang sinagip sa Moises Padilla, Negros Occidental kaninang madaling araw. Sa Baler, Aurora naman, 3 oras nang umuulan dahil sa bagyo kahapon, dahilan upang magbaha sa bahagi ng Barangay Suklayin. Shear line na lang ang nakakaapekto doon ngayon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.